Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sabayan mo, sa likod. Hindi mapigilan ni Ye Gotcheng ang paglunok. Napakaganda nito. Ito ay hindi mas masahol kaysa kay Su Yingxia. Sayang nga lang kakasal siya pero kailangan niyang sumabak sa gyera. Ito ay talagang nagpalungkot sa kanya, at ang kanyang puso ay lalong nangangati. Nakatingin sa aking magandang asawa sa aking harapan, ngunit hindi ko ito magawang kainin o hawakan. Paano ito nagdudulot ng hindi komportable sa mga tao? Bang! Isang hosta ang biglang pumasok sa harap ni Ye Gotcheng sa mesa. Ang malaking pagkawalang galaw ay nagiging dahilan ng patuloy na panginginig ng katawan ng hosta. Nagulat si Ye Gotcheng at tumitig kay Guyu. Iwaksi mo ang iyong masasamang pag-iisip, Ye Gotcheng. Bagamat ikaw at ako ay lahat ng anak ni Aotian, huwag mong kalimutan na tayong lahat ay estranghero na walang kadugo. Umiinom ka na may malamig na boses. Oo, 800 beses mo nang sinabi. Ibinaling ni Ye Gotcheng ang kanyang mga mata. Magandang malaman na kung gusto nating magkaroon ng mundo, kailangan nating magbayad ng higit para sa mga tunay na anak ng pamilyang Duao. Malapit na ang kaarawan ng adoptive father ko. Sana magamit ko ang gapos ng Diyos bilang regalo, tapos ako ang magiging tunay mong asawa na iintindihan mo ba? Malamig mong sabi. Walang salita na tumanggaw si Ye Gotcheng at tumanggi na magpakasal sa gabing iyon. Nagpahiwatig din siya kay Aotian, ngunit hindi ito gumana. Sinabi ni Aotian na si Go ay spoiled sa kanya mula sa maliit hanggang sa malaki, ngunit ang aktwal na problema ay, ito ba ay talagang kasing simple ng pag-spoil? Bagaman hindi kami mag-asawa, may pangalan kami ng mag-asawa. Ang mga bagay na iyon ay bigay sa akin ng aking adoptive father. Dapat mong gamitin ito ng mabuti. Mukhang napansin din niya na masama ang loob ni Ye Gotcheng, at medyo lumuwag ang tono ni Guyu. May oras pa, pwede mong basahin ang paggamit ng mga bagay na iyon. Ipagtitimpla kita ng isang tasa ng tsaa. Panipi, with na, Gu ikaw ay bumangon at gumawa ng tsaa para kay Ye Gotcheng sa harap ng kanyang mesa. Walang pagpipilian si Ye Gotcheng kundi tingnan ang mga libro sa mesa. Pagkaraan ng ilang sandali, inilagay ni Guyu ang tsaa sa mesa ni Ye Gotcheng. Ang halimuyak ng kanyang katawan ay higit na mabango kaysa sa tsaa. Sa pagkakataong ito, ang mga bayani ng mundo ay nagsasama-sama. Dahil sa pagkakaroon ng mga tanikala ng Diyos, masasabing ang labanan sa pagpatay ng dragon ay puno ng mga ulap. Panipi, lady, don't you worry so much. Your husband, I'm one of the most influential people now. Who can hear my name? Do they dare to move when they know I'm here? It's just a mob. Pagmamalaki ni Ye Gotcheng. Siya ay nasa limelight ngayon, at ang Flint City ay nakakolekta ng maraming mga eksperto, kaya natural na siya ay may kabisera ng mataas na espiritu. Are they a mob? What about my brothers? What about the young master of the Lu family? Gu ay galit ka sa kanya. Narinig ang mga taong ito, nawala ang pagmamataas ni Ye Gotcheng, at natigilan siya sandali. Darating din ba sila? Hindi lang sila, pati na rin ang maraming eksperto na hindi ipinanganak sa mundo. Do you think it's so simple? Gu wala kang sinabi.
Si Ye Gotcheng ay matagal nang nasilaw sa pagmamataas at pambabola. Sa tingin niya ay isa siyang sikat na fried chicken at walang nang-ahas na lumaban sa kanya. Natural, kulang pa ang alam niya sa paglalakbay niya sa bundok ng Kunlong. Matapos marinig ang mga salita ni Guyu, nagising si Ye Gotcheng, parang sa pagkakataong ito, napakahirap. Ito ay higit pa sa matinik. Bagamat ako ay isang ampon, ako ay nag-iisang anak na babae ng aking ampon, mga tao. Dapat mong gawin ito sa iyong sarili. Nakikita na si Ye Gotcheng ay walang ingat at padalos-dalos sa paglalakbay na ito, si Go ay tumayo at bumalik sa kanyang upuan. Ayaw na niyang makipag-usap pa ng kalokohan kay Ye Gotcheng. Natigilan si Ye Gotcheng. Nang makitang galit ka ni Go, mabilis niyang sinabi, huwag kang mag-alala, madam, kahit na napakaraming kalaban, tiyak na magiging medyo berde ako sa mga bulaklak. Sa oras na iyon, tatayo ako at matagumpay na makuha ang mga tanikala ng Diyos. Mga aklat, babasahin ko na ang mga ito. Sa gayon, hindi nang ahas si Gotcheng na maging padalos-dalos, at mabilis na tiningnan ang mga bagay na ibinigay mo sa kanya. Sa gabi, sa wakas ay nakulong ang mga tropa sa Xianggo at nagkampo. Sa oras na ito, ang Aaron ay nakulong sa gitna ng immortal na valley at hindi makatulog. Bigla, ang matandang nagwawalis ng sahig ay naging masigasig kay Luruaksen. Hindi niya ito maintindihan, ngunit hindi niya ito kayang pamahalaan. Gusto niyang salubungin ni Susie Summer at mag-aral si Han. Lalo na sa kalagitnaan ng gabi na may kapayapaan, nadoobol si Miss. At Ginseng Baby, Chin Shuang, at Keshoy. Okay ba silang lahat? Fuya to betray himself, want to come, Fumang and other situation is not good, they, and okay. At daw 12, Moyang at iba pa. Paano ka? Sa isang mahabang buntong hininga, Aaron tossed at turn, palaging hindi makatulog. Kapag sumisikat ang araw sa umaga mula sa silangan upang ipaliwanag ang buong kontinente, ang matalas na mata ng Aaron ay tumatagos sa dilim tulad ng liwanag. Asawa, Nyaner, hintayin mo ako, hintayin mong patayin ko ang Magic Dragon, kahit nasa dulo ng mundo, hahanapin kita. Kagat ng ngipin, tumayo mula sa kama, Aaron kahit na damit ay hindi pa natanggal. Naghintay siya ng madaling araw. Hindi na siya makapaghintay na tapusin ang kanyang huling bagay, at pagkatapos ay hanapin sila. Sa pag-iisip nito, umubo siya at sinubukang tawagan si Luruaksen para umalis. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay walang gumagalaw sa loob. Sumimangot si Aaron. Masyado ba siyang inaantok? Ayaw niyang maghintay, kaya sumugod siya at sumigaw, oras na para pumunta. Ngunit sa sandaling lumabas ang boses, ang Aaron ay natigilan sa orihinal na lugar. Tapos pumikit siya. Sa madilim na silid, si Luruaksen ay nakasuot ng napakanipis na gauze dress at nakasandal sa kama na may maputlang kutis. Siya ay lubhang kaakit-akit. With his slender legs and perfect figure, it was really imaginative. Ngunit ang Aaron ay hindi man lang tumingin. Pumikit siya at lumabas ng kwarto. Aaron, bahagyang nakabuka ang mga labi ni Luruaksen. Galit siya kay Lancy. Isang salita lang ang binitawan niya, pero hindi niya alam na nanghihina siya o nahihiya, at bahagya niyang tinakpan ang bibig. Si Aaron ay umatras sa pinto at naghintay sa labas ng higit sa 10 minuto, ngunit wala pa ring gumagalaw sa loob. Iugnay upang makita lang si Lu kung ang ubod ng kanyang kutis, hindi maiwasan ni Aaron na sumimangot, "This 38, can't what matter?" Pumunta o hindi, wala itong kinalaman sa babaeng ito. Gusto ni Aaron na mas maaga siyang mamatay. Ngunit kung mamatay siya, ano ang gagawin ng daw 12? Sa pag-iisip nito, si Aaron ay nag-atubili sandali at tumahimik, patay ka na ba? Pupunta ka ba o hindi? Panipi. Sa loob, wala pa ring paggalaw. Si Aaron ay bumantong hininga, tumalikod at pumasok sa silid, ibinaba ang kanyang ulo, lumapit sa kanyang kama, at pagkatapos ay kumuha ng isang piraso ng damit mula sa gilid upang takpan ang kanyang katawan, at pagkatapos ay tumingin muli sa kanya. Sa pagmamasid, nakita ni Aaron na ang kanyang mukha ay malamig at pawisan, ang kanyang mga labi ay mapuputi, at ang kanyang mga kilay ay kulubot. Ano bang problema mo? Masakit na sumimangot si Luruaksen, halatang napakasakit ng kanyang ekspresyon, at hindi man lang siya makapagsalita. Huwag isipin magkano. Aaron maliliit na umupo sa kanyang bedside, kaagad sa kamay biglang gumalaw,
Isang enerhiya volley tumama sa hangin kung locor tulad ng jade pangkalahatang braso. Mayroon kang internal injury. Ano pa, nagmamadali ako. Aaron biglang kakaibang paraan. Sa susunod na segundo, naunawaan ni Aaron. Malinaw, si Luruaksen ay malubhang nasugatan sa pakikipaglaban sa kanyang sarili kahapon, ngunit patuloy lang siyang kumapit. Sa gabi, dapat ay pinilit niyang magsanay anuman ang pinsala, at kalaunan ay nasira ang kanyang dugo at malubhang nasugatan. Hindi ka natatakot na angkinan at patayin ka, baliw na babae. Sa mahinang pagsaway, hindi na nagsasalita ng kalokohan si Han Sanchen. Direkta niyang itinayo si Luruaksen at pinaupo. Pagkatapos ay umupo din siya sa likod niya, pinapalakpak ang kanyang kapalaran sa kanyang likod upang pagalingin siya mula sa mga panloob na pinsala. Sa suporta ng enerhiya ng Aaron, bahagyang nabawasan ang pagsimangot ni Luruaksen. Sa oras na ito, walang lakas siyang sumagot, sabi ko, tiyak na mananalo ako sa 3,000 kabanata. Ang sinabi ni Luruaksen, hinding-hindi ko sisirain ang aking pangako. Wala man lang akong buhay. Walang kwenta ang humingi ng sikretong script. Sa buhay, may pera ka para matuto ng kahit ano. Panipi, hindi mo ba gusto ang buhay mo para kina Ivory at Hanayen? Sa talento mo, kung wala na ang asawa mo, makakahanap ka ng kasing ganda niya na nakapikit. Ang anak mo naman, hindi may isa pa ba siya pagkatapos niyang mamatay? Sagot ni Luruaksen, wala kang alam sa feelings. Hindi mo alam na kung mahal mo ang isang tao, ibibigay mo ang lahat para sa kanya. Matigas na sabi ni Han Sanchen. Kung ganoon ay hindi mo alam kung ano ang nasa balikat ko. I'm willing to pay any price for it, including life. Malamig na umungol si Luruaksen. Tamad at kalokohan mo. Ayaw makipagtalo sa kanya ni Han Sanchen. Ginagalaw niya ang kanyang kamay, nagpapataas ng kanyang lakas, at patuloy na nagpapagaling sa kanya. Bagamat siya ay malubhang nasugatan, nalaman ni Aaron na ang kanyang enerhiya ay napakalaki at dalisay. Nang kanyang tretuhin siya, halos kailangan lang ng Aaron para ayusin ang mga sira at nasirang meridian para sa kanya, at maaari siyang umasa sa sarili niyang lakas para ayusin. So strong, let Aaron also can't help exclaiming, abnormal. Tingnan ang kanyang pangunahing lahat ng karapatan, Aaron ito lamang withdraw enerhiya, withdraw palad, hihintayin kita sa labas. Kasabay nito, lumabas ang Aaron. Naghintay ng halos kalahating oras, bahagyang nakabitin ang Oriental Sun, sinuot ni Luruaksen ang kanyang damit at dahan-daang lumabas. Sumulyap sa Aaron, si Luruaksen ay sobrang lamig. Iyan ba ang paraan ng pagtingin mo sa iyong tagapagligtas? Ang mga meridian ay nagkakagulo, at ang iyong enerhiya ay nagmamadaling pumasok. Kung ako ay papasok makalipas ang isang oras, natatakot ako na hindi ka lalabas ng patayo, ngunit paalang na ngayon. Ang Aaron ay hindi masaya. Alam kong hindi ko siya dapat niligtas. Hayaan siyang mamatay. Nagsayang ako ng sobrang lakas para iligtas siya. Hindi man lang ako nagpasalamat. Bagamat ang Aaron ay para din sa Daw 12 at iba pa, gayunpaman, totoo na iligtas ang kanyang buhay. Sa pangalawang pagkakataon na sinilip mo ako, paano mo ito sasagutin? Malamig na uminom si Luruaksen. Gayunpaman, nang sabihin niya ito, medyo namula ang kanyang mukha. Sinisilap kita, ba, hindi pa kita hinihingi na maghugas ng mata. Han 3,000 ang nagrereklamo sa kalsada. Ikaw, gusto mo bang maging walang kahihiyan? Galit na galit si Luruaksen kaya hindi siya kwalipikadong tingnan kung ano ang hitsura niya, lalo pat tingnan ang sarili. Ang sinumpaang Aaron na ito ay kailangang itanong sa kanyang sarili ang halaga ng paghuhugas ng kanyang mga mata. Kung hindi kita niligtas, papasok na ba ako? Tsaka, maliligtas ba kita kung hindi ako papasok? Well, not this time. What about last time? Galit na tanong ni Luruaksen. If this is excusable, he didn't have to explain it last time, sinisisi kita. Kung ayaw mo akong patayin, hindi ko maiwasang matawa sayo. Kung hindi kita pinagtawanan, hindi ko na kailangan total-totoo naman ang sinabi ni Aaron mula umpisa hanggang wakas. Hindi siya interesado sa tinatawag na pagsilip ni Luruaksen, ikaw. Malapit nang magluwa ng dugo si Luruaksen. Napaka-presko, pino at walang hiya. Sabi ko, Aaron lang ang nasa loob. Sa harap niya, pumikit at huminga, inayos ni Luruaksen ang kanyang isip,
Ang account na ito, makikipagtulungan ako sa iyo mamaya. Si Luruaksen ay hindi kailanman may utang kan-inuman. Iniligtas mo ako. Alam ko kung ano ang gusto mo. Tapos ikaw. Naisip ito ni Han Sanchen at hindi alam kung paano magsalita. Kung gusto niyang ibalik ito, natural na umaasa ang Aaron na maibabalik niya ito sa 123 tao. Gayunpaman, alam din ni Aaron na kung gusto niya ng 3 tao sa isang pagkakataon, katumbas ito ng paghiling kay Luruaksen na ibalik ang lahat ng Trump sa kanya. Tiyak na hindi siya sang-ayon. Sa makatuwid, ang Aaron ay nahihirapan kung gusto niya ng 1 o 2 tao, ngunit sa kasalukuyan ay hindi niya malinaw ang punto ni Luruaksen, kaya nag-aalangan siya. Kung magbukas ka ng sobra, natatakot kang bumagsak. Kung magbubukas ka ng masyadong maliit, natatakot ka sa pagkawala. Kalmadong sinulyapan ni Luruaksen si Aaron, ngunit ang kanyang galit ay nasa kanyang mga mata pa rin. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, sinabi niya, gusto mo bang pakawalan ko ang mga tao? Okay, maipapangako ko sa iyo, ngunit una, sagutin mo ang aking tanong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.